DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Martes sa 24 sa buwan ng Marso taon 2026. Sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng diesel, nagbabadyang tumaas sa 134 kada litro. Gasolina namumuro naman sa 112 kada litro ngayong linggo. Fuel subsidy pinagkaloob sa mga operator at driver ng bus. Ayuda para sa TNVS drivers nag-umpisa na rin. Desisyon ni Vice President Sara sa imbitasyon ng House panel na dumalo sa impeachment hearing bukas, palaisipan pa rin. Mahigpit o mahigit sa 4 billion pesos na halaga ng iligal na droga sinunog sa Cavite. 1 bilyong halaga naman ng iligal na vape products nasa bansya na botas. Pagsisilbi ng warrant of arrest na uwi sa Karahasan, 2 patay sa Sultan Kudarat. 3 nasawi sa pagkain ng butete sa Masbate. At suspect na bumaril at nakapaslang sa retiradong pulis na security escort ni Mayor Isko Moreno na aresto na. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nagbabadyang sumampa sa 134 ang presyo ng bawat litro ng diesel ngayong linggo. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, ang halaga ng gasolina ay posibleng lumampas na din sa 100 piso kada litro. Ang projection ay wala naman sa presyuhan umpisa ngayong araw hanggang sa March 30. Batay sa pinakabagong figures, ang price increase ng diesel ay naitakda sa 15 pesos hanggang 18 pesos bawat litro. Dahilan para sumipa ang halaga nito mula sa 107 hanggang 134 bawat litro. Ang halaga naman ng diesel plus ay naglalaro sa 114.99 hanggang 144 kada litro. Tinatrabaho na ngayon ng gobyerno ang pagbili ng 1 milyong bariles ng diesel bilang karagdagang buffer stock. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang 1 milyong bariles ay karagdagang 5 araw na fuel supply. Ito ay para matiyak na matatag o hindi mauubusan ng supply ng krudo sa bansa habang nagpapatuloy pa rin ang gyera sa Middle East. Sa ngayon, naabot ang muna sa first week ng May o Mayo, buwan ng Mayo, ang ating supply ng krudo. Pakinggan at panuorin po natin si Energy Secretary Sharon Garin. Are we doing? We're also through PNOC. We're doing the procurement of additional buffer. Hindi po madali po magkumuha ng buffer because it is very expensive. At currently po, we are trying to purchase 1 million barrels, and that's good enough only for 1 week for the country, and that will likely cost us about more than 10 billion pesos already for just 1 week of supply. So we are building our buffer despite the limitations, pero our team is hard at work in trying to make sure that kahit po 1 o 2 araw yan, that's a very important addition para lang sigurado po na our country does not run dry, no? Hindi tayo maubusan ng fuel. So Samantala, tumaas pa ng 8% naman ang oil shipment sa bansa ngayong taon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot sa higit 4 milyong metriko tonelada ang shipment ng petroleum products sa bansa mula Enero hanggang nitong March 20. Kung volume lamang niya ang pag-uusapan, sinabi ni Nepomuceno na wala pang krisis sa langis. Narito ang kanyang tinig. Ang umaangat po yung presyo Kung tutusin, hindi pa ho dapat umangat yung presyo natin. Kaya tama naman po, wala ho tayong krisis. Pagdating po sa volume po, no, sa ngayon, sa supply.
sa supply po. Normal po yung volume natin. Of course, tingnan mo natin mga susunod na araw at nakabantay naman po ang BOC. Araw-araw po kaming naka-obserba at nagre-report po sa amin ang lahat ng aming mga tauhan. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamimigay ng fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan bilang bahagi ng agarang ayuda sa ilalim ng Fuel Subsidy Program o FSP ng Department of Transportation o DOTR. Personal na namahagi ng ayuda ang Pangulo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, kung saan bawat bus o bawat bus operator ay tumanggap ng 10,000 pesos na fuel subsidy kada unit. Sa kabuuan, may nakalaang 2.5 billion pesos na pondo para sa programa na inaasahang pakikinabangan ng mahigit 245,000 drivers at higit 1.1 na milyong PUV units kabilang ang jeepney, bus, taxi, TNVS, UV Express, tricycle at iba pa. Ayon sa DOTR, higit 101,000 PUV units at mahigit 62,000 operators ang agad na mabibigyan ng subsidy sa unang bugso ng distribusyon na katumbas ng halos 460 million pesos. Samantala, magpapatupad naman ang airport fee discount, partikular sa terminal at navigation charges, simula sa Abril 1, 2026 bilang tugon ng Department of Transportation sa sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng langis. Ito ang kinumpirma ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na makikinabang ang mga pasahero sa mga paliparang pinatatakbo ng kaap kung saan otomatikong mababawasan ng hanggang 200 piso ang terminal fee na kasama sa binabayarang ticket. Ayon kay Lopez, layunin ng hakbang na ito na direkta namang mapababa ang airfare at mapagaan ang gastos ng mga biyahero sa gitna ng krisis sa enerhiya. Nadismaya ang ilang mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS dahil hindi sila nakatanggap ng ayuda sa Pasig at Quezon City. Dahil ito sa mali-maling entry ng kanilang mga pangalan na isinumite ng kanilang kinabibilangang kumpanya. Ayon sa mga driver, hindi sila makakuha ng ayuda dahil may discrepancy sa basic info gaya ng spelling ng kanilang pangalan at petsa ng kanilang kapanganakan. Dahil dito, lalo nilang ikinadismaya ng sabihin ng mga TNC na ayusin mo na ang listahan dahil hindi tiyak kung kailan muli sila mabibigyan ng fuel subsidy. Iginit naman ng DSWD at LTFRB na hindi sa kanila ang problema, gayong sumusunod lamang sila sa listahang ibinigay ng mga TNC. Samantala, pinaghahandaan na rin ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang sabayang transport strike ng iba't ibang grupo kontra mega oil price increase simula sa Huwebes. Kaugnay nito, tiniyak ni MMDA General Manager Nicolas Torre na handa naman ang kanilang libreng sakay pero nakadepende ang deployment sa mamomonitor ng apektadong lugar. Nauna na ang sinabi ng MMDA na wala namang naitalang stranded na commuter sa mga pinakahuling transport holiday ng Piston at Akto. Tiniyak ng Philippine Ports Authority o PPA na walang ipatutupad na taas singil sa terminal fees sa mga pantalan sa buong bansa sa kabila ng patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, mananatiling libre ang terminal fee para sa mga senior citizen, estudyante, uniform personnel at persons with disabilities o PWD. Ang terminal fee ay ang bayad ng mga pasahero at cargo shippers para sa paggamit ng mga pasilidad ng pantalan tulad ng waiting area, palikuran at seguridad. Gayunman, nilinaw ni Santiago na ang hindi pagtataas o pag-waive ng port charges ay may epekto sa operasyon ng ahensya dahil umaasa lamang ang PPA sa sariling kita at hindi tumatanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan. Dagdag pa ng opisyal, kung tuluyang aalisin ang port charges, maapektuhan ang kakayahan ng PPA na pasahurin ang mga empleyado, pondohan ang operasyon at isulong ang mga proyekto ng mga pantalan. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Bubuo naman ang team ang National Bureau of Investigation para silipin kung sangkot ba sa profiteering at hoarding ng mga nagsara ng gasolinahan. Kaugnay ito ng report na mula sa Philippine National Police na higit sa 400 gasolinahan na ang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posible raw na sinasamantala naman ng ilang kumpanya ang kasalukuyang sitwasyon na posibleng nagdudulot ng economic sabotage. Narito si Matibag. Siguro po hindi lang po yung mga gasolinahan yung pupuntahan natin. Tatanungin natin kung saan pong mga oil depot dinala yan at nandoon po. So
malawak po na investigasyon at talagang ito po, pasok na pasok po sa mandato ng National Bureau of Investigation para tutukan at tingnan po yung pangyayari. Dahil baka po mamaya mayroon pong namumuo o ginagawa na large-scale economic sabotage po na makakasama po sa ating bansa. Samantala, hindi mo nasakop ng truck ban at number coding scheme ang mga fuel tanker at iba pang nagkakarga ng essential supply sa Kamaynilaan. Ito'y matapos na aprubahan ng Metro Manila Council ang resolusyong nagtatakda ng exemption. Ayon sa MMDA General Manager na si Ginoong Nicolas Torre III, kabilang narito ang mga naghahatid ng pagkain maging ng mga liquefied petroleum gas. Tiniyak naman ni Torre na may mekanismo ang enforcers at command centers upang masuri kung tunay na essential products ang laman ng mga babiyahing truck sa mga pangunahing lansangan. Pakinggan po natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. May particular concern na kanina lumabas, may nagtanong sa akin doon. Approve na ng MMC. Pagkatapos may nagtanong nga kung LPG ba ay LPG bullet carriers ay kasama. Kasama po because relative register naman sa color coding natin, hindi na kaagad na, as a truck ban, hindi na kaagad na, hindi na, included na kaagad sila kasama sa mga fuel tankers. Samantala, sa iba pa ang mga balita, sinimula ng busisiin ng Senado ang matinding epekto ng giyera sa gitnang silangan. Bunsod nito, nainis at nadismaya naman ang mga senador dahil si Secretary Sharon Garin lamang ang hindi nakasipot sa pagsisimula ng hearing para alamin ang epekto at kahandaan ng gobyerno sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Ayon kay Senator Sharon Gatchalian, sinabihan niya si Secretary Garin na mahalaga ang kanyang pagdalo dahil ang sentro nito ay ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis. Ngunit pinadalhan siya ng kalihim o ng napakahabang schedule ngayong araw na nangangahulugang busy raw kaya hindi ito makakadalo. Samantala, naggalit si Senator Loren Ligarda at sinabing napakahalaga ang hearing dahil ang sentro ay ang patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Pero sa bandang huli ay biglang dumating si Garin at sinabing galing umano siya sa Malacanang. Narito si Ligarda. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating natin secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag nyong sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Init ng ulo ni Galit na. Senator Loren Galit Ligarda. na si Mami Loren. Oo nga, grabe. Samantala, parehong template ng seguridad ang gagamitin ng pambansang pulisya para sa inihahandang transport strike ng iba't ibang grupo sa March 26 hanggang 27. Ayon kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 50,000 na tauhan ng pulisya ang nakaalerto para sa sabayang tigil pasada at kilos protesta sa buong bansa. Nakahanda rin umano ang halos 1,300 assets ng pulis para magbigay ng libreng sakay sakaling kailanganin. Samantala, wala pang nakitang matinding epekto ang PNP maging ang MMDA sa naunang mga transport holiday ng Piston at Akto sa Metro Manila. Samantala, nako, 3 ho ang nasawi sa pagkain naman ng puffer fish o butete sa Masbate. Ang mga biktima ay mula sa barangay Maihaw sa bayan ng Kawayan. Ayon kay barangay Chairman Keen Stanley Knott, bukod sa 53 anyos na lalaki, nalason din ang kanyang 50 taong gulang na asawa at ang 33 anyos na pamangkin. Pinaniniwala naman na hindi naalis ng maigi ang butete bago niluto. Samantala, 5 iba pa ang naospital sa pagkain ng nasabing isda. Subalit sila ay nakalabas na rin matapos umigi ang kanilang pakiramdam.
Samantala, naniniwala si Senator J.V. Ejercito na dapat pangunahan mismo ng gobyerno ang pagtitipid ngayong nasa krisis ang bansa dahil sa gyera sa Middle East. Ipagpaliban niya muna ang mga hindi mahalagang biyahe, lalo na sa abroad, at mga team building activities. At bilang isang biker, hinimok ni Ejercito ang mga araw-araw pumapasok sa trabaho na mag-bike to work, kagaya ng kanyang ginagawa pagpunta sa Senado. Ang kailangan lang ay sana maglagay ng shower area ang mga opisina ng gobyerno at kahit sa mga pribadong kumpanya para may magamit ang kanilang mga empleyado. Gaya ng gustong gawin sa Senado ni Senate Secretary Mark Alejandro Mendoza na maglagay ng shower area para sa mga gustong mag-bike to work o mga nag-eehersisyo bago pumasok sa trabaho o bago umuwi sa gabi. Umaasa si Ejercito na makapag-convene agad ang mga miyembro ng Crisis Committee na binuo ng Malacanang upang paghandaan ng tumitinding epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. 31 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Bagal ng palasyo. Ngayon pa kayo magkukunpin ng Crisis Committee. Babalik po kami ni Karen. Sumayin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri.